Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Anthony Ronquillo at shoutout kay Crisanto Palo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa pagtingin sa masamang ngiti ni Aaron, biglang naramdaman ni Zhang Beibei na basa ang kanyang pandiya. Isang mainit na likido ang umaagos hanggang sa kanyang mga paa. Ang 7 dakilang tao at ang kalbong matandang lalaki ang pinakamahusay na sandata at kapital para ipakita ni Zhang Biefang ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay napakalakas. Si Zhang Biefang ay karaniwang ninakawan sila ng karahasan ng maraming beses. Hindi madaling umasa sa kanila. Ngunit para sa Aaron, siya ay pinatay halos kaagad, na nagpabagsak sa puso ni Zhang Beibei. No, you are not. I am. You. Ayaw mo na talagang pumunta dito. I'm going to make you. You know, I was in the Baguio Palace yesterday. Natapos si Zhang Beibei at umupo sa lupa sa takot. Nanginginig ang mga ngipin niya nang magsalita. Umiling si Han Sanchen sa nakakatawang paraan, patay pa rin ang pato ngayon. Pero interesado ka bang magpanggap bilang ako? How can I pretend to be you? I'm really a masked man. Either, or we can make friends. Later, you can pretend to be me above board, and we can work together to create a career. Ano sa tingin mo? Mas malala ang ngiti kaysa sa pag-iyak ni Zhang Beibei. Siya ay hindi, ngunit ngayon, maaari lamang niyang hawakan ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang taong nakamaskara, upang hayaan niyang matakot ang kabilang partido at mailigtas ang kanyang buhay. Talagang fan ka ng self-confidence. Umiling si Aaron na walang imak. Ang apoy sa langit at ang gulong ng buwan sa kamay ay marahan na dinadala. Dahil sa walang pagsisikap, ang kaliwang kamay ay medyo pula, at ang kanang kamay ay medyo asol. Nang makita niya ang pula at asol na liwanag, ang mukha ni Zhang Beibei ay naging ganap na puti. Tulad ng 2 gisante sa anino ng isang tao, hindi niya naramdaman na siya ay katulad ng 3,000 tao sa mukha ng dragon. Siya talaga ang lalaking nakamaskara na pumapatay ng libu-libong tao kapag ikinakaway niya ang kanyang kamay. Pakiramdam ni Zhang Beibei ay titigil sa pagtibok ang kanyang puso. Mas pangit ang umiyak kaysa tumawa. Mas pangit ang tumawa kaysa umiyak. Nababaliw na talaga siya at sumasabog ang mentality niya. Dahil hindi niya alam kung swerte ba siya o hindi. For the first time, nagpanggap siyang celebrity at sinubukang lokohin ang ate niya, pero nakilala siya, nakilala niya ako. Originally disdained to want your dog's life, but you dare to scold my wife, so, cry, and then go to hell. Evil smiles at malamig na umiinom. Pagkatapos ay hinampas ng 2 kamay ng dobleng multo ang pinto. Agad na hinayla ng pulang apoy at asol na ilaw ang pula at asol na agos at inatake si Zhang Pahilaga. Nanlaki ang mata ni Zhang Bei sa takot, puno ng panghihinayang, naghihintay sa hatol ng kamatayan. Dahan-dahan, biglang, isang malakas na inumin, at pagkatapos, isang sinag ng liwanag ang biglang tumama sa kamay ni Aaron. Bang! Biglang nakaramdam ng kakaibang puwersa si Aaron at inalis ang kamay nito. Pagkatapos, dahan-daang lumabas ang isang puting babaeng nakablo. Bagamat siya ay asol, ang kanyang balat ay maputi at malambot, ang kanyang figure ay slim at kaaya-aya,
ang kanyang mga tampok sa mukha ay 3-dimensional, at siya ay may kakaibang kagandahan. Ang isang pares ng asol na langit na mga mata ay nakatanim sa kanyang mga mata na parang mga hiyas, na nagpaparamdam sa kanya na parang espiritu ng dagat. Tumingin si Aaron sa kanyang kamay, malabong nag-iwan ng ilang asol na bakas. Isa pa, isang malamig na ngiti ang ibinigay ni Aaron. Sa sandaling bumagsak ang boses, biglang nawala ang figure ni Aaron. Bahagyang nanliit ang mga mata ng magandang babaeng nakaasol, at isang bilog ang iginuhit sa hangin sa kanyang kamay. Isang halo na gawa, sa asol na tubig dagat ang ipininta mismo sa harap ng kanyang katawan. Boo! Ang ilaw ng tubig ay masungit, at ang ghost figure ng Aaron ay direktang hinaharangan ng bilog ng tubig. Nakakatuwa, Aaron pumutok bibig ng isang ngiti. Ang kanyang banal na hakbang sa Taisho ay hindi mahuhulaan, ngunit hindi ko inaasahan na ang magandang babaeng nakaasol ay maaaring mag-espiya ng maaga at mahulaan ang lokasyon ng Aaron, na talagang nagpapa-interes sa Aaron. Halika ulit, sumigaw si Aaron, at direktang itinaas ang enerhiya sa 80%. Ang buong figure ay naging hindi mabilang na mga anino sa buong lugar. Pagkatapos ay sinugod niya ang magandang babaeng nakablo. Si Liu Mei, isang magandang babaeng nakaasol, bahagyang kumunot. Sa harap ng hindi mabilang na mga multo na sinugod ng Aaron, sa kritikal na sandali, gumawa siya ng isa pang stroke sa hangin. Isang oval na siwang ang nabuo at pagkatapos ay naging isang bilog ng tubig. Pagkatapos, ang misteryosong balingkinitang katawan ay dumiretso sa bilog ng tubig. Wala na, at halos kasabay nito, namatay din ang figure ng Aaron. Walang laman. Sa kabilang panig ng bilog ng tubig, dahan-daang lumabas ang magandang babaeng nakaasol at lumitaw sa likod ng Aaron. Interesting, really interesting. Talagang pinasasabot nito ang Aaron tungkol sa digmaan. Ang kagandahan sa asol ay hindi panik, ngunit sa bawat oras na perpektong iniiwasan niya ang kanyang sariling pag-atake. Halika ulit, direktang itinulak ng Aaron ang lahat ng enerhiya sa peak state, at pagkatapos ay biglang umatake. Dahil napakalapit nito, napakaikli ng anti-killing distance ng Aaron kaya hindi na siya magkakaroon ng oras para gumuhit ng tubig tulad ng ginawa niya ngayon. Halos sa oras ng pagdating ng Aaron, ang magandang babaeng nakaasol ay biglang kinalikot ang asol na hiyas sa kanyang leeg, bang sure enough, 3,000 ang isang palad at pumunta, diretso sa kanyang harapan, na may singsing na tubig. Aaron buo, tao sa parehong oras sa pamamagitan ng kanyang katawan. At ang kanyang katawan, din sa Aaron ay tumama sa sandaling ito, sa hindi mabilang na mga patak ng tubig, na kumalat sa buong kalangitan. Ngunit sa susunod na segundo, ang mga patak na ito ay biglang namuo, at ang kanyang katawan ay natipon muli. Nakakamangha si Aaron kaya hindi niya maiwasang lumingon at tingnan ang magandang babaeng nakablo. Mula noong natutunan niya ang Taisho Shenbu, ang Aaron ay talagang hindi pa nakakakilala ng taong kayang ipagtanggol ang kanyang sarili ng perpekto. Bagamat kayang labanan ni Luruxen, ganap niyang ginagamit ang pag-atake para madaig ang kanyang Taisho Shenbu. In short, hindi niya kayang ipagtanggol. Gumagamit lang siya ng mas malakas na pag-atake upang sugpuin ang Aaron at pilitin ang Aaron na huwag gamitin ang Taisho Shenbu. Pero ang Beauty in Blue sa harap niya ay tuluyang nilabanan ng sarili niya. Medyo nakakatuwa nga pero ang baba mo ba sa akin kung depensahan mo lang pero hindi aatake? Ngumiti si Han Sanchen, Yang Xia, mali ang pagkakaintindi ko sayo. You have a magic face and a illusory figure. Ang madilim na ulan ay isang maliit na kasanayan lamang sa pagukit ng mga insekto. Bakit kami namalas? Tsaka, ayoko maging kaaway ng batang si Xia. Nakangiti ang babaeng nakaasol, ayaw ko bang maging kaaway? Han 3,000 medyo kakaibang paraan, hindi ka lalaki ng lalaking iyon. Akala niya ay katulong ito ni Zhang Beibei. Nagkamali ba? Umiling ang babaeng nakaasol, hindi ko kilala ang lalaking iyon. Dahil dito, mas kakaiba ang Aaron, Yang Xia, maaari mo bang bigyan ng manipis na mukha si Mingyu at bigyan siya ng pakikitungo? O, sa harap ng palasyo ng Tianhai nakangiting sabi ng babaeng nakaasol, ang anak ng dagat. Biglang nagulat ang tula at ang taglagas na tubig sa likuran niya. Nang marinig ang tandang sa likod niya, tumingin si Aaron sa likod ng kakaiba. Anak ng dagat, ano ba?
Tumanggo si Ivory Chong Aaron, na nagpapahiwatig na ang pagkakakilanlan ng kabilang partido ay maaaring paniwalaan. Anong gusto mong gawin niya? Tanong ni Aaron. Iligtas ang mga tao. Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang sumaludaw si Mingyu sa Aaron at nagpasalamat sa kanya. Naglakad siya ng ilang hakbang sa harap ni Zhang Beibei at malamig na tumingin kay Zhang Beibei, "Iniligtas kita. Hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung saan nagpunta ang mga babaeng iyon?" "Babae? Anong babae? Hindi ko alam ang sinasabi mo." Napailing si Zhang sa gulat. Gamit ang magaan na kamay, gumuhit si Ming gayon ng isa pang bilog ng tubig sa hangin. Pagkatapos ay nakipagkamay siya, at binuhat ng latigaw ng tubig si Zhang Pahilaga para pumunta sa bilog ng tubig. I'm wrong, in my house, but it's none of my business. It's my father, sigaw ni Zhang sa hilaga. Nawala ang bilog ng tubig, natanggal ang latigaw ng tubig, at agad na bumagsak sa lupa si Zhang Beibei, nahihilo. Ngayon lang, para iligtas ang mga tao, dali-dali akong nasaktan. Patawarin mo sana ako. At the same time, salamat sa pagbibigay mo ng taong ito sa akin, batang siya. Nagpapasalamat ako sa mahigit 40 na babae. Madilim na ulan Chonghan 3,001 ngiti, napaka nagpapasalamat na paraan. Nang marinig ito, sumimangot si Aaron, ano ang ibig mong sabihin? Mahigit sa 40 batang babae. Para sabihin sa iyo ang totoo, dumaan ako dito ilang araw na ang nakakaraan at hiniram ito sa bahay ng isang magsasaka. Binigyan ako ng mainit-init ng magsasaka at ng kanyang anak na babae. Hiniling ng magsasaka sa kanyang anak na pumunta sa lungsod para bumili ng alak at gulay para kay Mingyu, ngunit hindi ko inaasahan na hindi na siya babalik. Tapusin ang sinasabi, madilim na ulan malamig na tumingin sa isang mata, ng hilaga. Kaya pumunta ako sa lungsod upang maghanap ng mga tao. Pagkatapos ng ilang araw ng paggalugad at pagtatanong, nalaman ko na ang anak na babae ng magsasaka at higit sa 40 iba pang kababaihan ay sama-samang nakakulong, at ang pangunahing mensahero sa likod ng mga eksena ay nauugnay sa magnanakaw ng aso. Gusto ko siyang kunin, pero ayokong mauna, batang siya. Nang marinig ang paliwanag na ito, si Aaron ay kumunat ang noo. Missing girls na naman. Hindi ba ito ay halos kapareho sa orihinal na Do City? Posible bang may kinalaman dito at doon? Sa pag-iisip pa lang, sinundo na ni Minggayo si Zhang sa hilaga at direktang lumipad sa silangan ng lungsod. Asawa, akyat na tayo at tingnan natin, baka sakaling makatulong tayo. Nakita ni Ivory na paalis na ang madilim na ulan, nagmamadaling pumunta sa gilid ng Aaron na kagyat na daan. Oo, kakampi, importanteng magligtas ng mga tao. Tara at tingnan natin. Ang taglagas na tubig at tula ay pareho din. Tumanggaw si Han Sanchen. Sa katunayan, ito rin ang kanyang intensyon. Kung ito ay may kinalaman sa Do City, maaaring malayo ito sa kanyang imahinasyon, at mas maraming kababaihan ang maaaring masugatan. Pangalawa, makakatulong siya sa pagliligtas sa mga tao sakaling magkaroon ng madilim na ulan. Isipin dito, Aaron na may 3 babae, mabilis na sinusundan ang ulan sa likod, hanggang sa silangan ng lungsod. Nga pala, ano ang palasyo ng Tianhai? Ano ang anak na babae ng dagat? Sa daan, may kakaibang paraan ang Aaron. Sisigat na sana si Ivory. Halos sabay na itinuro ni Kieshoy at Shio ang isang malaking mansyon sa harapan niya at umungol, lider ng alyansa, naglalaban sila. Sa harap ng mansyon, bumuhos ang madilim na ulan. Sa harap ng 12 ng mga katulong, mabilis na pinutol ng kaliwat kanang kamay ang 4 na bilog ng tubig sa hangin. Sa kanyang magaan na kamay na tumutulak, ang 4 na bilog ng tubig ay biglang tumama sa mga taong iyon. Maaari niyang ilipat o baguhin ang hugis ng mga bilog ng tubig na kanyang iginuhit, o atakehin o itago ang bakas tulad ng Aaron. Pinaglalaroan niya ang 4 na bilog ng tubig. Para siyang pintor na sumasayaw sa tubig. Maaari siyang gumuhit at gumalaw sa bawat paghampas, na nakakasilaw at hindi mahuhulaan, nakakamangha. Kung sasabihin natin na ang mga galaw at taktika ng Aaron ay halos bukas at malapit, humihingal at mapang-api, ang kanyang pag-atake ay mas parang sibat ng puting kabayo, tahimik na parang birhen, gumagalaw na parang koneho. Habang parami ng parami ang mga taong nagtitipon patungo sa kanya, hindi na ito inisip ni Aaron.
Ang kanyang kaliwang kamay ay parang apoy sa langit at ang kanyang kanang kamay ay parang Diyos ng digmaan. Bang-bang! Nang dumating ang buwang gulong ng makalangit na apoy, ang buong mansyon ay sumabog kung saan-saan, at ang hindi mabilang na mga sundalo at tagapaglingkod ay naging alabok sa isang iglap. You go and save people. Ako na ang bahala. Aaron bloke sa harap ng ulan, malamig na tunog at inumin. Tumanggaw si Mingayo, hinawakan si Zhang Beibei at nagmadaling pumunta sa likod bahay sa ilalim ng mga tagubilin ni Zhang Beibei. Sa oras na ito, si Shio, Tieshoy at Ivory ay sumisid din at bumagsak sa paligid ng Aaron. Ang Aaron ay direktang hamarang sa daan patungo sa madilim na ulan, at tumawag sa malamig na boses, "Mga malapit, mamatay." Night break into Shang's mansion, "You are so bold, give me up." Sumigaw ang isang matandang nakasuot ng simpleng damit, at hindi mabilang na mga sundalo ang sumugod muli sa Aaron. Mole Ant, isang magaan na inumin, 3,000 mga kamay apoy moonwheel at jade tibak muli magkakapatong, direkta sa gitna ng karamihan ng tao. Boom! Sa isang malaking pagsabog, ang hindi mabilang na mga sundalo ay naging pulbos muli. Kasabay nito, hinimok ni Aaron si Chen Yinshu sa kanyang kamay, at ang itim na chi ay umikot sa kanyang kamay. Muling tinapakan ng buong tao si Taisho Shenbu, sumugod sa karamihan, at galit na inani ang kanyang ulo. Ang buong tao ay parang kamatayan. Kung saan siya nakatayo, walang makakaalis. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.